Ako po. Alam nyo, maikwento ko lang ito. 2 beses akong nahuli. Alam nyo, kapag nasa kalsada ka, kung minsan, hindi mo ma-perfect, Hindi tayo perfect na motorista. Minsan yung kasama ko sa sakyan na hindi naka-seatbelt, ay huli kami. Nasa kami noon, Taft Avenue sa Manila. Pinatabi ako ng traffic officer at ako ay tumabi. Kinuha niya aking lisensya, binigay ko naman. At ako ay sumusunod sa proseso. Ako po ay nagkamali, ang aking katabi ay walang seatbelt, so nagpahuli po ako. At yung pong traffic officer ay sabi niya, taga saan ba kayo? Interview ako. Sinabi ko, taga Nueva Ecija po kami. Malayo pala, sabi niya. Tinanong ko saan ko po ba pwedeng bawiin yung aking driver's license? Sabi niya, dyan banda sa Pasay, ganyan. So, sige, tanggap ko na sa sarili ko na doon ko kukunin. Magbabayad ako ng karampatang penalty dahil nga meron akong nalabag sa batas trapiko. Siguro hinihintay ng traffic officer na ako ay maglagay, ay hindi po. Ako po ay sumusunod sa kanya mas sinasabi, pero hindi ako naglalagay. Dahil mas gusto ko pang magpahuli. Bakit? May nagawa po akong pagkakamali. At nung nakita niya po yung aking siguro misdemeanor, ay binalik niya po ang aking lisensya. Sabi niya, sige po, warning na lang po yon. Ayan. Kaya nga po, kapag gawin natin ang tama, minsan pinapakitaan po tayo ng mercy. Pinapakitaan tayo ng mercy o awa. At eto na naman, may nagawa na naman akong mali dito sa kabanatuan lang. Kasama ko ang aking pamilya at meron pa kami kasama isang kaibigan. At kami nagdadrive dyan sa highway. At ewan ko din naman sa araw na yon na hindi naman kami nagmamadali, pero nag-stop na kasi yung ilaw. Nagkulay pula na. Dahil nga linggo ay kukunti ko sa sasakyan, ay minabuti kong labagin yung red light na mali. Mali po yun. At aaminin kong mali yun at hindi ko na ulitin. At nung pagtawid namin sa red light, ay meron pong pulis, ay hindi naman pulis, traffic officer doon, at pinatabi kami, at tumabi ako, at aminado ako sa aking kasalanan, sa batas trapiko, at gusto ko nang sumunod sa proseso at magpahuli, kaya nga tinabi ko po yung sasakyan. At doon pa lang po sa pagtabi ko ng sasakyan, ay nagtaka na po yung traffic officer, dahil madalas kapag pinapara yung mga may violation dyan, hindi sila tumatabi. At nakikipag-diskusyon sila doon sa traffic officer. Ako po, hindi po ako nakipag-diskusyon, tumabi po tayo. Kinuha po ang ating lisensya, binigay po natin, wala po tayong sinabing masama, dahil aminado po tayo sa ating kakasala. At nakipagkwentuhan po yung traffic officer, sabi niya, saan po kayo galing, ganyan-ganyan, mabait naman siya. Sabi namin, nagpunta po kami ng church, ganyan. Sabi niya, napakalungkot naman na mahuli kayo, nag-e-enjoy pala kayo bilang magkakaibigan, kasamang yung buong pamilya. At dahil po sa ating pinakitang submission, pagpapasakop dun sa humuhuli, sinuli na naman yung ating driver's license. Sabi niya, sige po, huwag niyo nang uulitin. So yun po ang aking ma-experience sa daan na kung saan ako mismo yung nagkamali at sa aking po submission, pagpapasakop sa ating pong batas, ay hindi po ginawad sa atin ang arm of the law o kaya yung force of the law, kundi po binigay po sa atin mercy. Ganun din po sa ating Panginoon Diyos. Po? Only kung marunong tayo magpasakop, marunong tayo magpakumbaba sa ating Diyos, ang igagawad po sa atin, mercy. Yung pong awa ng Diyos, ang igagawad sa atin. Gusto po ba natin yan? Ang ating pong Amang Diyos ay amang naghihintay lamang sa ating pagbabalik sa Kanya. And when we do that, kapag po tayo ay nagdesisyong bumalik sa Diyos, katulad po siya ng isang ama matagal na naghihintay. Kapag nakita po tayo, siya po ay tatakbo upang tayo po ay kanyang yayakapin. Anak, sabihin niya, matagal na kitang hinihintay.